Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rivals Saga Chapter 7. Ha? Sigurado ka ba, Mito? Kanina pa siya lumabas pagkatapos magbihis. Hindi siya dumaan sa kusina at hindi ko siya nakita rito simulat sa pool. Baka naman may kinain na siya bago umalis. Kilala ko yon. Hindi yon kakain kung hindi sabay sa amin. Kung wala si Haroko. Tapos malamang nasa SeaWorld pa rin siya. Nagkatinginan ang lahat. Maging sina Danny, Jefferson at Cherry ay sabay-sabay na tumigil sa pagtawa. Mabilis ang reaksyon ng grupo. Isang simpleng gutom ang nagsimula ng malalim na pangamba. Hindi dahil sa pagkain lamang, kundi dahil sa kung ano ang maaaring pumasok sa isipan ng binata sa mga oras na ito. Delikado yan. Malamig sa SeaWorld sa ganitong oras at kung wala pa siyang kain, baka himatayin yon. Sana hindi na siya nagsimulang magdrama sa dilim. Alam mo na, siya pa naman yung tipong mahilig sa biglang pag-iisa. Jefferson, Danny, Jaden, pakihanap si Sakuragi. Dalhin nyo tong kumot at pagkain. Vince, samahan mo sila para may lakas kayong magbuhat kung kinakailangan. Copy, Coach. Let's move. Agad na tumayo ang apat na binata. Bit-bit ni Jefferson ang malaking termos ng sabaw. Si Jaden ang food container. Si Danny ang flashlight. At si Vince ang kumot. Tumakbo sila palayo sa salo-salo patungo SeaWorld. Habang ang iba ay naiwan sa loob ng hall. Tahimik ang usapan ngunit ramdam ang pag-alala. Hindi kaya ito yung epekto ng pagbabalik ni Haroko? Hindi, malayo. Pero sana hindi rin siya matulad sa dati, lalo na sa kasagsagan ng laban na ito. Habang tumatakbo sina Danny at ang iba pa, unti-unting lumalalim ang gabi. Ang mga ilaw ng training facility ay tila unti-unting kinakain ng dilim habang palapit sila sa SeaWorld. Naririnig nila ang hampas ng alon, ngunit hindi pa rin nila natatanaw si Sakuragi. Guys, kapag wala siya sa SeaWorld, susuyurin natin ang paligid. Huwag natin siyang hayaang mapahamak sa ganitong kalagayan. Naiintindihan ko na kung bakit special siya sa team. Pero sana maintindihan din niya na hindi siya nag-iisa rito. At sa mismong sandaling iyon, mula sa liwanag ng flashlight ni Danny, aninag nilang may nakaupo sa gilid ng SeaWorld, nakasandal, nakapikit at tila nanghihina. Agad na kumaripas ang takbo ang grupo. Sakuragi! Ayos ka lang ba? Medyo nahihilo lang. Nagugutom pala ako. Hindi na nagdalawang isip si Jaden at Jefferson. Agad nilang ibinaba ang pagkain at sabaw. Nilatag ni Vince ang kumot at inayos si Sakuragi upang makaupo ng maayos. Habang pinapainom ng tubig ni Danny, hinaplos ni Jefferson ang likod nito. Brad, susunod na kita sa kain. Huwag ka nang iwas ng iwas pa. Nandito kami para sa'yo. Tahimik si Sakuragi. Ngunit sa gilid ng kanyang labi ay unti-unting sumilay ang isang mapait na ngiti. Ngiting nagpapakita ng pagkapagod ngunit nagpapasalamat. Hindi man siya sanay, unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi niya madalas makuha. Pagtanggap. Matapos mapakain at makapagpahinga sa SeaWorld, tinulungan nina Danny, Jefferson,
Jaden at Vince si Sakuragi na bumalik sa gathering hall. Bagamat ayaw pa sana nitong umalis sa katahimikan ng dalampasigan, napilit siyang bumalik upang ipagpatuloy ang gabing itinakda para sa pagkakaisa ng bawat manlalaro. Tahimik siyang naglakad habang bitbit ni Danny ang natirang pagkain. At si Jaden ay maingat na naglalakad sa gilid niya, parang bantay. Buti na lang, hindi ka pa nahimatay. Isang oras pa at baka may search and rescue na tayo. Ang dami mo talagang drama, Brad. Pero wag ka. Nakakatuwa ka pa rin hanapin. Pasensya na. Gutom lang yon. Gutom at siguro selos din. Napatingin si Sakuragi kay Jaden. Ngunit agad na umiwas ng tingin. Patuloy ang kanilang hakbang patungo sa gathering hall. Pagkabukas ng pinto, agad na sumalubong ang mainit na liwanag at ang masigabong usapan ng mga kasamahan. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa gitna, isang mabilis ngunit hindi malakas na hampas sa likod ang bumati sa kanya, sinundan ng isang pamilyar na boses ng punong-puno ng paninita at lambing. Bakit ka naman naglalakad mag-isa sa gabi? Hanamichi, ilang beses ko bang sasabihin kumain ka sa tamang oras? Akala ko hindi mo mapapansin. Siyempre, mapapansin ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako narito? Dahil alam kong kailangan mong gabayan kahit pa matigas ang ulo mo. Napatingin ang mga nakapaligid sa kanila. Napangiti ang ilang miyembro ng team. Kita sa mga mukha nila ang pagkaaliw sa muling pagtatagpo ng dalawa. Na tila ba kahit anong oras ng gabi may sariling mundo ang mga ito. Grabe no, parang naglalaro ng taguan pero may bonus, drama sa dulo. Masarap panoorin nga pero sana wag matapos sa tampuhan lang. Sa tingin mo, mas babait na si Sakuragi after nito? Depende. Pero malamang mas magiging pasaway palalo, lalo na kung si Haruko ang nag-aalaga. Tahimik lang si Sakuragi. Nakatayo sa gitna ng hall habang pinagmamasdan si Haruko. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot o gawin. Ngunit sa likod ng kanyang mata, may pagkalma. Hindi na siya nag-iisa. Kahit pa anong kaartihan o kalokohan ang gawin niya, may isang Haruko na laging andyan para sa kanya. Salamat kasi kahit ang daming bago rito, ikaw pa rin ang nakakakilala sa akin. At sana hindi mo yan makalimutan kahit kailan. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang kasiyahan, bagamat may ilang tensyon at di pagkakaunawaan sa umpisa. Ang pagbabalik ni Sakuragi sa gitna ng kanyang mga kasama ay tila simbolo ng muling pagkabuo ng isang kupunan. Habang patuloy ang salo-salo sa loob ng gathering hall, unti-unting bumalik ang sigla ng bawat isa. Masigla ang usapan, masarap ang pagkain, at may iilang nagkukwentuhan pa sa gilid. Ngunit sa kabilang bahagi ng hall, sa may bandang beranda kung saan tanaw ang mga ilaw ng nayon, magkatabing naupo si Sakuragi at Haruko. Malayo sa ingay ng tawanan at sigawan. Tahimik silang dalawa, parehong nakatanaw sa malayo. Tila sinusubukang buuin sa kanilang isipan ang tamang mga salitang dapat sabihin. Alam mo ba kung bakit ilang buwan na kitang iniiwasan? Dahil ba sa sinabi ko dati tungkol kay Rukawa? Oo, yun. Hindi ko alam kung paano haharapin yun noon. Parang biglang nawalan ng saysay ang lahat ng effort ko. Hanamichi, bawat laro ko, bawat pagtakbo, bawat pagpapatawa, lahat yon gusto kong gawin kasi andun ka. Pero nang sabihin mong gusto mo si Rukawa, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumahimik muli si Haruko. Kita sa kanyang mukha ang lungkot, pagsisisi at pagkalito. At
At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating ia-upload. Maraming salamat po.